Hi Aquarius! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So gagawin natin na inyong monthly Tagalog reading sa buwan ng May 2024 Aquarius. Ang timestamp ay May 17, 2024 at 10:42 PM. Sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog Reading Channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pag-support ng inyong Tagalog Reading Channel. Remember na ito ay isang collective reading, so maaaring mag-resonate ito sa isang certain group at maaaring hindi mag-resonate sa iba. So that only means kung hindi mag-resonate, maaaring I will tap into your energy next month. Okay? As simple as that. And isa-shuffle ko lang muna, Aquarius, ang ating mga cards in front of the camera, and I will see you guys in few seconds, okay? Hi Aquarius, so gawin na natin ang inyong general reading para sa buwan ng May 2024. Maaaring mag-resonate ito onto the next 3 to 6 months, okay? Kukuha tayo ng 7 cards para sa inyo. Alright? So Aquarius, ito na inyong mga cards. Are you ready? Okay, at position 1, nandiyan si Joy. Position 2, Love. Position 3, nandiyan din si Love. Okay. And then, Truth. Basahin natin yan later. Baba lang natin sila para makita nyo. Okay. And then, nandiyan si Growth. Nandiyan si Universe. And Obstacle. Okay. So, medyo insightful yata itong mga cards na to. So, makikita niyo, ito yung deck na ginamit natin. It's an oracle deck. Wala talaga siyang pangalan, but more on like parang affirmation yung nasa box niya. Ang sabi dito, when I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. And at the back nakalagay, when I think I've surrendered, I surrendered more. Okay? So, at position 1, umpisa na natin Aquarius. Okay? Joy is the ultimate creator. Yan yung kailangan mo daw i-read. Joy is the ultimate creator. Masyadong maliwanag, no? Ayan. Okay? So, ang sabi dito, obviously, no, it's about time na kung gusto nating makapag-create ng something, kailangan medyo maganda yung ating vibration, no? Masaya tayo na ginagawa natin ang isang bagay na gusto nating mangyari. Yun yung kailangan nating i-release. Maybe at one point or recently medyo down tayo, malungkot, no? Hindi optimistic. So, i-abandon na natin lahat yon. At ang sinasabi dito, para makapag-create ka ng mga bagong simula, bagong pangarap, bagong trabaho, abundance, magmamanifest ka ng mga bagong cycle, bagong connections and situations, kailangan nandun tayo sa energy or frequency na masaya tayo, joyful. Okay, hindi happy. Kasi ang joy coming from within, I don't know exactly kung anong difference ng happiness and joy, pero ang happy is yung parang plain and simple na masaya ka lang on mundane meaning, pero ang joy is coming from within. Contented tayo, no? Masaya tayo at this point kahit nasa anong state tayo ng buhay natin. So, yun ang ultimate creator, no? So, para makapag-create ka, makapag-manifest ka, makapag-create ka ng ideas mo, mabring in mo yan sa reality mo, maging joyful tayo. Okay? It's more deeper than happiness. Okay? Yun ang tingin ko dito. Okay? Now, sa kailangan mong ipagpatuloy, nandito si, when I lean toward love, I am led. When I lean toward love, I am led. Hindi ko alam kung nakikita yun. Sobrang liwanag kasi, no? But, yun nga, ang point dito is that, yung kailangan mo daw ipagpatuloy is that, love will lead you. Yun. As simple as that. Kung love, ano to, no? Situation, no? Pero kung, in general,
reading nyo, nararamdaman ko na bago ka makapag-create, kailangan nandun ka sa state of joy. Okay? And bago yung kailangan mo ipagpatuloy is that you are being led ng mga situations na masaya ka at gusto mong gawin at nag-enjoy ka at mahal mo. Okay? You are being led ng mga sitwasyon at people dahil sa pagmamahal. So, lahat ng gagawin mong action, yung kailangan pagpatuloy ngayon, is based sa because dahil sa pagmamahal. Okay? No? Yung mga kailangan mong gawin para sa ibang tao at para sa sarili mo, out of love yan. Okay? And out of joy, kung may gusto ko i-create. Now, at position 3, yun ang intindi ko dito, as simple as that. When I lean toward love, I am led. Okay? Ayan, kita nyo na, di ba? Now, at number 3, yung kailangan mong i-manifest. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love. At any given time, madali naman tayong ma-fall in love kung gusto natin sa situations and people na ginagawa natin or involved tayo. Okay? Pero, one way through that, kung may blockage tayo sa manifestation natin, para ma-appreciate mo yung love frequency at the moment, no? Kasi maaaring you're coming out of a situation na mahirap, so parang hindi madaling mag-transition na maging mas masaya at mapagmahal, no? Kung galing tayo sa isang difficult na connection or people or situation, no? Kakalabas mo pa lang dyan. So, para ma-achieve mo yun, no? Pwede kang mag-surrender. Walang timeline, no? Sa pag-move on or sa pagtanggap ng mga situation na tapos na at kailangan natin mag-heal. Walang timeline naman dyan. Depende sa coping mechanism natin. Pero sinabi dito, maaaring makatulong ang pagdarasal kasi it can help us para mas maging relax, mawala yung anxiety, mawala yung worry natin kasi nililift up natin sa ating Creator, sa ating Panginoon, sa universe yan. Ang prayer, contemplation, and stillness. Okay? So, basahin ko Lea. In any moment, I could surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. So, at this point na may gusto kang i-manifest, hindi ka maaaring mag-manifest na nasa state tayo na hindi pa tayo ready. So, hindi pa tayo masaya at hindi pa tayo ready na to be led by love. Okay? Na mga people na may care sa atin or may care ka. Okay? Anything that you do, kailangan may influence dyan na driven yan ng pagmamahal mo sa sitwasyon, pagmamahal sa trabaho, sa mga kaibigan, sa pamilya. Okay? But, ang sinasabi nga dito, sa mga manifestation mo, at any given point, madali tayong sumuko sa love energy. It's the strongest force in the universe, no? 639 hertz yan, guys. Okay? Kung kailangan ng aid para ma-reach mo yung stage or state or yung energy or vibration na nandoon ka na, ready na ulit tayo na maging mas mapagmahal sa paligid sa ibang tao, no? In general, no? Kung kailangan mo ng aid through prayer, meditation daw, at calmness and peace muna. Okay? So, there is a time for you na kailangan mo daw rin ng space para it helps you, no? Sa iyong mga manifestation at pagdarasal. So, the one way to manifest something para sa inyo naman, Aquarius, yun ang sinasabi. Magdasal at i-appreciate mo yung serenity or kapayapaan. Okay? Always umiwas tayo sa gulo or sa chaos or conflict, no? Yun ang sinasabi dito para magkaroon ka ng mga manifestations mo. Okay? Go within yourself. Okay? Magdasal. More on ano to eh. I think meditation, soul searching, inner work, spiritual work. Okay? Now, sa fourth position mo, Aquarius, ang sabi naman, ito yung external energies, no? There is nothing sexier than my authentic truth. Okay, sa external energies mo, maaaring maka-influence sa'yo yan, no? Makakapag-attract tayo ng mga opportunities, situations, circumstances because ang nakita nilang sexy sa'yo is yung ability mo na totoo ka sa sarili mo. Okay? Yung authenticity mo, yung pagsasabi mo ng katotohanan, i-value yan and they will appreciate that at makikita nila yung characteristic na yan in a positive light, no? I-re-reveal ka, mariredeem mo yung sarili mo because authentic ka, you're honest, and you're truthful. Yan ang sinasabi dito.
So, is always not a bad thing, no? Pag truthful tayo, hindi naman sa sobrang prangka, no? Pero, we just say things because alam naman ng lahat na yun yung katotohanan at totoo ka lang, okay? Wala tayong kailangan itago, wala tayong kailangan i-hide, or hindi natin ginagawa yung pagsasabi ng katotohanan para makasakit ng ibang tao, para sa ikabubuti ng iba, for the highest good of all, it's good, okay? Now, Aquarius, no? Sa position 5, ito yung kailangan, what will you give to others or to yourself? Basahin natin, kasi may moon phases. Ito crescent, half moon, and full moon. Sa crescent, ang sabi, I find a deeper meaning. Sa half moon and personal growth. Sa full moon, amidst the discomfort. So, yung kailangan may ibigay sa sarili mo is that perspective, no? Sa mga nangyayari sa'yo ngayon, Aquarius, no? You may be uncomfortable ka at the moment. Okay? Doon sa nangyayari ngayon sa'yo, may bago kang work or may bago kang business, so medyo rocky yung relationship din, medyo something is not stable pa and secure and solid. No, parang may discomfort, merong parang masasabi na hindi ka pa komportable. Okay? So, sinasabi doon, yung mga challenges, struggle na yan, I tell you, no, may deeper meaning bakit nandyan siya as a roadblock or as a challenge for you. Kasi it's meant for you to grow. Okay? Yun yung kailangan may bigay sa sarili mo. Huwag mong isipin na it's a punishment or pinaparusahan tayo or why is this so hard. Huwag ganon. I-change mo yung perspective mo kasi it's meant there for you to grow. Yun ang sinasabi. Okay, lahat tayo may challenges. Don't think of it na parang punishment yan or ang hirap, bakit na you don't deserve it. No, it's not that. Huwag ganong pag-iisip. Ang isipin natin is that may dahilan kung bakit nandito yan ngayon sa atin. Kasi in the future, baka nga, yung experience na yan magamit natin. Okay? Now, mas makabuti pa sa atin. It will be stronger and wiser. Parang ganon. At 6th position, ito yung new beginnings mo. Pareho may pagka-pink to, no? Okay, ang sabi dito, no, si Universe. Thank you, Universe. New beginning mo to, magpasalamat tayo sa iyong Creator. Kay God, kay Allah, whatever your belief system is, kay Buddha, sa Universe, okay? Doesn't matter. Magpasalamat tayo for helping me see beyond the limits of fear. Finally, sa mga new beginnings mo, na-unshackle mo na, naiwanan mo na yung mga bagay na takot ka, yung paradigm na fear ka, may fearful ka, kinatatakutan ka, may worry and anxiety ka. Finally, tinulungan ka sa mga new beginnings mo na makonquer yung mga fears na yan in the past, sa nakaraan, okay? Dahil, ito sabi, thank you for expanding my perceptions. So, yung whatever it is na blockage na medyo may worry and anxiety tayo na, or takot, no, na hindi mangyari tong new beginning na to. Okay, na-unshackle mo yan, nalimutan mo yan kasi may nag-shift yung ano mo, no? Yung the way you see things, yung perspective mo kasi, yung pangunawa mo. Ayan nga, thank you for expanding my perceptions. For some reason, di ko alam, pero parang may shift sa the way you think and act and behave. Yun ang sinasabi dito sa new beginnings mo. So that I can see what is of the highest good. So, yung mga new beginnings na gagawin mo or nangyayari ngayon sa'yo is hindi lang para sa ikabubuti mo yan. Ang maganda doon sa shift ng perspective mo, ng mga pangunawa mo or bagay nakikita mo, the way you see things, no, daanin sa perspective, tingnan sa ibang angle. No, yung mga ganyang ginagawa mo, for instance, iniisip mo hindi lang yung sarili mo. So, yung new beginnings mo, hindi siya selfish, walang selfish intention. Iniisip mo in general, ano ang makabubuti, which is good. Okay? And kung di pa to nangyayari ngayon, maaaring yun. Yung situation, yung mga new beginnings mo, it's calling for you na i-abandon mo na yung mga dati mong patterns, no? And parang may complete parang change, no? Parang within you, no? Yung belief system mo. Okay? Ganda yan. And at the center, ito yung mga bagay na hindi mo pa natutunan, kailangan mong matutunan, or natutunan mo recently, ang sabi,
Obstacles, kasi nandiyan ang discomfort. For some reason, may mga challenging times tayo ngayon, no, Aquarius? Obstacles are detours. O, diba? Inulit-ulit, double message, in the right direction. Okay, like I said, rejection is God's protection kasi hindi ka para dun sa past na yan. Nire-redirect ka, pine-prepare ka. To, discomfort na to is meant for your personal growth. I-conquer mo daw yung fear mo, magkakaroon ka ng bagong perception sa mga obstacles na to na binigay sa'yo. Okay? Kaya yung perception na yan, nagkaroon ka dyan ng detour. Okay, nandito, it's a detour. Okay? It's not rejection. No, binibigyan ka ng panibagong option ng daan. Nililihis ka dun sa daan na hindi para pa sa'yo. Okay? Yun ang dapat mong matutunan dito. Obstacles are detours in the right direction. Okay? So, Aquarius, sana nag-resonate kayo sa inyong monthly reading. Ginawa natin tong reading na to ngayon ng timestamp ay May 17, 2024 sa ganap na 10:59 p.m. So, kung hindi kayo nag-resonate dito, maaaring I will tap into your energy next month. Okay? Take care, Aquarius. God bless. Mahal ko kayo. Bye!